Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo what full politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang bumaliktad na PBBM kinulat si Bato matapos cheese gusto itago sa Senado? Question mark. Grabe na lang that. So yan yung panonorin natin, man. Bibigyan natin ng reaction. Tingnan natin kung ano yung nakapalog sa video to. So, bago natin simulan, The News Sport, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, na pamagat ng video ito, kakapasok lang bumaliktad na PBBM kinulat si Bato matapos cheese gusto itago sa Senado. Grabe, nalantad. Grabe talaga. So again, The News Board, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Ayun. matinding sagot kay Bato at Escudero handang itago si Bato sa Senado matapos masupalpal ang Parang rule daw kasi sa Senado yun eh. Ewan ko ba kung sino nagpauso niya. yabang ni Padilla. Abay sumunod naman itong si Bato na panaysisi sa ating Pangulo. Bakit niya umano Nako. pinayagan ang ICC at inuutusan niya din ang Pangulo na bigyan siya ng private jet at ihatid siya sa net? Uy, with private jet. Ang sosyal. Anyways, bakit nga ba sila? Ito si Bato, bakit paulit-ulit niya na pinanawagan na bakit nga daw ba pinapasok yung ICC dito or whatsoever. Ngayong pinangako naman daw dati. So speaking of pangako, Senator Bato, ikaw in your own words, or I mean, ikaw as a senator, meron ka rin mga sinasabi na hindi mo rin tinutupad. Diba? Like for example, willing ka harapin yung ICC. Hinamon-hamon mo pa. May pasabi-sabi ka pa na make my day, Trillanes. Samahan mo pa yung ICC, ikaw pa pumusa sa akin. Tapos ngayon, magtatago ka. So it means, isa ka rin sa hindi sumusunod sa mga dati mong salita. Tapos ngayon, itong ICC ni PBBM, di ba? Ki-questionin mo. Which is, pwede nga naman talagang magbago yung isip ni PBBM kasi grabe nga yung pang-uugag nyo sa kanya. Grabe yung atake nyo sa kanya. Sabihan nyo ba naman ng bangag? Diba? Sinong di mapupuno dyan? Ang pinagkaiba lang ni PBBM at sa inyo, ang kay PBBM, diba? Niratrat nyo ng niratrat ng batikos. Ang sa inyo naman, ginawa nyo talaga yung mga kasalanan nyo. Diba? May pananagutan talaga kayo sa ICC. Tapos, naghahamon pa kayo. Tapos ngayon, kapag nandyan na, bigla nyong kakainin yung mga sinasabi nyo. At magtatago. Diba? So, malaki yung pinagkaiba. So, tuloy. Netherlands para alagaan ang kanyang amo at hirit pa ni Bato, traidor umano si Marcos. Kaya naman, sagot ng Pangulo, No, bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. What we did was in compliance with our commitments to Interpol. Wala tayong hindi natin Sige, sabihin na natin, for the sake of argument, palusot lang ni PBBM yan na idaan sa Interpol kahit sa ICC. Wala na kayong magagawa doon. Diba? Actually, ito nakita ko siya. May nakita kong video. Ewan ko kung ano yung unang may upload ko. Basta meron akong nireact na video from Sir Christian Isguera na 1 year ago, January 2024, meron siyang interview doon ni Trillanes na sinabi ni Trillanes kung ano yung mga pwedeng gawin. Like for example, since hindi na tayo member ng ICC, pwede daw ipadaan sa Interpol. So malay natin, sinunod lang ng Pangulo yung advice na yun, or sadyang nagkataon lang talaga. Diba? So, ewan ko kung hindi ba nakita ng mga DDS yun. Diba? Kasalanan din nila yun. Tuloy. Tuloy. nakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindihan ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, sinong Yun. tumulong sa atin? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman Anyways, shoutouts kay Alice Go, Sobrang tigas ng mukha ng taong yan. Up until now, hindi pa nako-convict, Kasi kahit na sobrang dami ng ebidensya.
Ewan ko ba? tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. At dahil nga natulala si Bato sa matinding sagot ng Pangulo, abay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Handa na daw maaresto Natulala. ni Bato at gusto niya na din samahan ang dating Pangulo. Tanggap na ng pamilya. O, di ba? Bago niya pa sinabi yun. Tapos ngayon, ang statement niya naman, tago muna ako for now. Ewan ko. Baka nga yung sinasabi niya na temporary pagtago niya, baka nga forever na pagtatago na yan eh. Di ba? Di natin alam. Po, whatever happens to me, basta haharapin natin yan. Tayo'y bibigyan ng private jet, no, na para sasakyan natin papuntang Netherlands. Then I will be very happy to join former President Duterte para naman at Actually, kung yan talaga yung gusto mo na kapag bigyan ka ng private jet, baka yung mga anti-Duterte na mga Filipino, ilapag mo yung Gcash mo. Di ba? Bigyan ka ng tagpipiso para maka-avail ka ng free jet dun sa Netherlands. Gagawin ng mga anti-Duterte. Di ba? Kayo ba, men? Willing ba kayo mag-donate ng piso kay Bato para mayroon na siyang free jet papunta sa Netherlands, sa The Hague? Kasi ako, willing ako magbigay para lang, talaga, makita talaga natin kung totoo talaga yung mga pinagsasasabi niya. Or baka excuses na naman. lagaan ko rin siya. So kanyang kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Dagdag pa ni Bato, humingi na siya ng tulong kay Escudero sakali man na dumating ang warrant galing sa ICC. Nakupkupin siya at itago muna siya sa Senado. Matatandaan na malakas ang mga Duterte kay Escudero kung saan mapahanggang ngayon ay wala pa din aksyon sa impeachment trial ni Inday. Kaya naman nilandad na kung sino nga ba ang tunay na traidor. Pinagagawa Yan din yung mga napapansin talaga ng mga against sa kanila. mo, Bato? Nasaan ka na? Bato, marami mga DDS, hinahanap ka, nagagalit sa'yo. Bakit wala si Bato? Ba't nanahimik si Bato? Ay, kailan talaga wala ka sa ayos eh. Nakakuha ko sa inyo, PDP. Ilaglag nyo na to. Wala wenta. Di wala kayo dinamayan. Hindi ko maintindihan kay Bato eh. Parang nila yung alam niya kay Mig Subiri nung tinanggal sa pagiging Senate President si Mig Subiri. Ay, paiyak-iyak pa siya dun sa Gedli. Hindi naman pala. Nakipagkasundo na sa kampo ni Jesus ko din. Naging meme din yan. Grabe. Sobrang emotional eh. Sana sinave niya yan, yung iyak na yan. Sana sinave niya yan para sa time na huhulihin na siya ng ICC. Pero, may paiyak-iyak pa siya dun sa dulo eh, dun sa Gedli. Yung pala nakipagsundo na dun sa kampo ni Jesus Escudero. Sabi nga ni Mig Subiri, payakap-yakap ka pa sa asawa ko, walang yaka. Traidor ka pala. Tapos eto, mga kababayan, mga DDS, ay makinig kayo. Sa panahon ng kagipitan ni former President Rodrigo Duterte, hinahanap niyo si Bato de la Rosa, di ba? Hindi niyo makita? O nasaan daw siya? Tama. Nangangampanya Siyempre, di nila yan kasi kapartido pa rin nila yan eh. 'Di ba? Die hard naman sila kahit ano yung mga lapses ng mga sinusuportahan nila as long as ini-endorso ni PRRD, so suportahan nila yan eh. sa bundok. Ano ba naman to si Bato de la Rosa? Patawa talaga kahit kailan. Ayan mga kababayan, so nagsalita na po siya. Ang gagawin niya raw, kapag may warrant na siya, magpapahuli na raw siya, haharapin na raw niya ang ICC. At ang gagawin niya, aalagaan niya si Presidente Duterte. Yun daw siguro ang kanyang Aalagaan daw siya or aalagaan niya si FPRRD. Pero malaman-laman natin, magpapaalaga pala siya sa Senado. Anak ng teteng. So, pera pa talaga ng taong bayan, 'di ba, yung gagawing bahay. Kasi pera ng taong bayan yung pinanggawa ng Senado eh. Tapos gagawin niyang bahay, 'di ba? My goodness. ng destiny ay maglilingkod siya kay Duterte. Ayan na naman ang kayabangan, di ba, Bato de la Rosa? Na puro lang ganyan, puro dakdak. Ngayon kasi hinahanap na siya, kinakailangan niya na magpakita dahil nga medyo naglaho parang bula eh. Ngayon nagsalita na siya. Kaya naman pala siya wala. At hindi pumunta sa Villamor Air Base para damayan ng dating Pangulo. Mas inuna pa niya mga kampanya yung sa bundok. Ay nako, Bato de la Rosa. Kakaiba ka talaga. Nako. Samantala, sinagot naman ni General Torre ang mga Anyways, courtesy din pala kay Batang Maynila to It's. So, sa kanya yung clip na yun. So, subscribe nyo rin, Batang Maynila to It's. patutsada ng mga alipores ni Duterte tungkol sa proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo. Balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing their own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay na-arresto namin. He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay Tama. ginamit ni ES Mijaldea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at the time ay mukhang maayos naman po. Maayos ma'am, maayos. Until the end, until the Pero syempre, parang i-claim nila yung sakit-sakitan card. 'Di ba? Parang nakadextrose bigla eh. hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya ay nireceive ng ICC, he is fine. And actually before bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman yan sa social media. He says that he is fine. Okay. Kaya ano Tama. po kay General Rashid naman po, medyo inaano kayo, sinasabi yung
ano lang talaga sila eh, more on sensationalize, parang ginaganon nila ba? 'Di ba? Parang paawa effect ganun. Iwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano niyo po ba itong sasagutin? May ads. So tapusin lang natin tong ads kasi Paano niyo po ba itong sasagutin? Ganito po kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si Chief PNP. I was supposed to board po yung sasakyan ni Chief PNP at paalis na po. Kaso nasa yung pinto ng van, umandar na po yung sasakyan niya. Humahabol po ako. Hindi ko po iniwasan with due respect po kay Senator Bongo. Kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It's so happy na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po Pero syempre, hindi paniniwalaan ng mga DDS yan. Kahit ano pa yung sasabihin nyo dyan. Di ba? Kasi hindi naman papabor sa kanila yan eh. So, wala. Wala tayong magagawa dyan. tumakbo po ako palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport, dinala siya sa Villamor Air Base. Tama po ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, paki-describe, kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at tumupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki-describe nga po yan. Well, sa particular place kasi sa Villamor is the 250th Presidential Airlift Wing. Yun po ang lounge ng Presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang Presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa Galit din sila sa jet na yun. So sige men, sa usaping ganun nga, yung sa jet na parang pinapagamit kasi pera daw ng taong bayan yun. Parang personal. So kayo ba, especially yung mga DDS, ayaw nyo ba ng ganun? Na doon pinasakay si FPRRD? Or sadyang wala, hinahanapan nyo lang ng butas? Sige, sabihin na natin for the sake of argument. Parang ano nga yun, parang personal na. Pero ayaw nyo ba yun? Na nakasakay sa jet. Talaga ba? Presidente. Pinagbigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge and arguably sa kahit anong airport natin sa buong Pilipinas. Ilan po ang nakasama sa loob po nitong lounge na to? Hindi po namin nabilang sa ngayon. I'll give you the exact, hindi ko na po nakita ma'am sa buong accounting namin. Pero yung matatandaan niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po aside from former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun ang mag-asawa Mizaldea, andun si Attorney Delgra, andun ang tatlong retired generals, retired Madami naman pala. generals at ang kanilang mga spouses. Tapos may mga several people pa kasi puno ho ang lounge eh. Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster. Ang dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang nakwento niyo rin po kanina, parang dapat na umalalay, tama po ba ako, mga kababaihan na nakapulisan natin. At from start to finish, not one of our people touched PRRD. I did not allow it. The only people who touched him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang Pero needed nilang ipakita sa sa taong bayan na inaano nga sila. 'Di ba? Kita niyo yung grabe yung pag-historical ni Kitty that time, tapos yung mami niya. 'Di ba? Si Medial Dea din. Kaya nga nung time na yun, na-arrest pa nga si Medial Dea ni General Torre, 'di ba? Nabasahan siya bigla ng obstruction of justice. Buti nga nakasama si Medial Dea doon sa dahig eh. Nagulat nga ako doon kasi hinuli na yun ni General Torre. Pero according to General Torre naman is option niya din naman kung ipagpatuloy yung pag-arrest So I think hindi niya tinuloy kasi syempre para may sumama kay Duterte doon sa dahig. Siguro hindi rin. Siguro kaya si Medial Dea na lang kasi baka mahirap kapag si VP Sara yung kasama. Kasi kung ang ito minha is parang analysis naman to, analysis or ewan ko kung analysis pang tawag. Siguro kaya hindi pinapasok ni General Torre si VP Sara that time. Kasi baka mas lalong hindi nila ma-retrieve or makuha si FPRRD at mapunta sa dahig. Kasi kung maalala nyo dati, di ba si VP Sara, ginawa niya na yan nung time ni Zuleika Lopez. Di ba? Na parang harang-harang pa siya doon. Tapos kapag kukunin na or masasagi siya ng mga pulis or sundalo, parang magpapa-victim agad sila. Diba? So, I think, yun yung iniiwasan nila sa part na yun. Ang di ko lang alam kung ano ba talaga, gaano kalaki yung pananagutan ni Torre nung hindi nila pinayagan si VP Sara na makita yung tatay niya that time. Kasi according naman kay Jinggoy, immediate family daw si VP Sara. So, dapat nagkita daw talaga sila nung time na yun. So, parang wala lang. May kanya-kanya na lang din talaga tayong opinion about chat. So, i-comment nyo na lang sa baba yung opinion nyo about doon. Yeah. Tuloy. bodyguard na
Ito talaga yung umaalalay sa kanya, si Romy, plus ang isang personal nurse na isang police. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang police na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from his family and parts of his entourage. Wala po sa mga police at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuko kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Kompleto po tayo. Yun, nice, More than nice, enough nice. body camera and also the alternative recording devices na record po namin, pati mga cellphones. Pati rin po sila, may mga cellphones po. Wala po tayong deprived doon. So, doon po nasa Sobrang ano nga sobrang ini-emphasize nga nila sa taong bayan yung sinabi ni Tory na parang hihilain kita dyan. Kung ayaw mong tumayo or something like that, parang sasabihin mo yun sa Pangulo, pag ganun-ganun. Pero nung si Madam Hanilet, pinukpok ng cellphone yung isang pulis, wala, no comment sila doon. Diba? panahon na siya po nasa Villamor Air Base, nandun po siya sa lounge. Paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, deliver pa nga namin and they're just the one declining na lang dahil sobrang namang pagkain talaga, sobrang namang dami. At may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem and hindi yung tamang kontansyon na deprive namin ng food. So nakapasok naman po yung isang box Sad din kasi si Bongo doon sa pizza niya. ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Hindi ko na po nakita yung pizza na yun, pero napakarami talaga ng pagkain eh. Kaya, part ng birthday ko na rin siguro celebration. So anyway, yung condition po ba ni dating Pangulong Duterte, tumaas po ba yung sugar level niya, bumaba? Anong meron? Or wala? sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at 'Di ba? Sobrang dami. Sobrang dami tapos ang ipinapalabas na narrative ng kabila is parang wala hindi inalagaan, inaabuso, inaapi. Ganun. Ganun yung pinoportray nila na ginawa ng PNP kay FPRRD My God. maraming nurses. So medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay, so in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya, ma-access niya agad, makukuha niya Diba? agad kung kinakailangan. Opo. Kasi sinasabi, parang nag-oxygen na ba siya? May picture na pinakita na siya nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na napapagod siya, gusto niya humiga, we provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, binigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niya ng mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na parang may makapag-usap, tulog siya. That's already, Tama. pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may Oh, delaying 'di ba? Delaying tactics naman talaga. Ginagawa nila yung lahat ng way. Kaya nga, yun, sa pag-isip-isip ko, nung narinig ko ba na hindi pinapasok si Bibi Sara, siguro iniiwasan nila na, talaga, super delay talaga. Like, hindi talaga madala. Kasi, syempre, kita nyo nga yung action ni Kitty, di ba? What more na lang si Bibi Sara? Di ba? Baka magaya nga yung ginawa niya kay Zuleika. So, baka wala tayong makikitang presidente dun sa, The Hague. Delaying tactics lang talaga yun, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At nabigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request ko na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yun, sinagot ko sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital, ikaw ay examinin din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly Tama. the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi Tama na kailangan ng ECG? full check-up, ECG, pati ECG machine, ipinasok natin. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Grabe. Handang-handa nga talaga sila. Which is galit din dito yung mga DDS, kasi bakit handa kayo? yeah, sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga nakasala sa batas na aresto by virtue of a warrantless arrest at implementation ng search warrant. Anong kita, sir? Ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? Binigyan pa na dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Ayun lang po, sir, ang special treatment nito. So, don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin Grabe, si Bang Videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng Actually, malinaw naman yun. Ewan ko ba kung bakit pinapaniwala or pinapalabas nila na hindi binasahan ng rights. Yung binasa naman. Or siguro yung iba kasi, parang doon lang sila nag-i-stick na parang bakit walang papel, bakit nasa cellphone lang. So, I think yun yung kinagalit nila. Ang hindi nila alam, pwede naman pala talaga na digital lang yung warrant. pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General.
So, I think hanggang dito na lang muna mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, this video is from the news board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, malinaw pa sa klaro yun about dun sa pagkaka-arrest nga ni FPRRD. So, yun yung sinabi ni General Torre. So, malinaw naman yun. Sobrang linaw naman nun na parang na-explain. Ewan ko lang kung ano yung magiging resulta nung hearing ni Senator Amy Marcos kasi I think masusundan pa yun. Diba? About nun kay Torre or yung pagka-arrest nga daw ni former President Duterte. So parang usap-usapan kasi yun. And then, magkaiba or magkabilang panig is merong rebuttal about dyan. So nasa sa inyo na lang yan. Or siguro, korte na lang talaga yung makakahatol dyan. Kasi ang bawat mga abogado, marami namang abogado online na nagko-komento dito. Like mga legit na attorneys. Like may mga attorneys na pabor kay FPRRD na nagsasabi na parang may mali daw sa pagkakahuli. Meron na namang mga attorney na pabor sa administrasyon na sabi nila okay lang yung pagkakahuli. So tayo taong bayan dito na hindi naman mga abogado, wala lang, parang intayin na lang talaga natin kung ano talaga yung kakalabasan ng investigasyong ito ni Senator Amy Marcos. So, yun yung iintayin natin. And yun, kayo, for sure, meron din kayong opinion patungkol dyan kung tama nga ba or mali yung paghuhuli, di ba? So, yun nga, about naman dun sa kasi parang pinagigiitan nila na bakit hindi pinapasok si VP Sara, gayong yun naman yung ni-request ni FPRRD na maging abogado niya, especially immediate family daw yun. So, siguro, para sa akin lang naman, di ba, hindi ko naman kayo pinipilit kung maniniwala kayo. Baka, tinitingnan lang nila dito na baka mas lalong hindi nila ma-retrieve nga si FPRRD. Di ba? Kasi, nandiyan na si VP Sara. Si VP Sara, hindi mo talaga pwedeng hawakan yun. Kasi kapag kahawakan mo yun, wala. Mag-aalboroto talaga yung DDS nun. Automatic talaga na parang in-abuse mo yung vice presidente. Diba? Automatic gulo talagang kalalabasan nun. So I think yun yung isa sa reason. Pero ang hindi lang talaga natin alam if yun ba talaga yung reason. Or anong tawag dyan? Valid ba yun? Diba? May pananagutan ba si Torre doon? So, sinabi naman ni Torre doon sa niya na parang ginawa niya na lang din talaga yung lahat para para maidala talaga or maging successful talaga yung paghuli nila kay FPRRD. So, I think willing naman siguro siyang maging liable sa mga pinaggagawa niya. So, about naman doon kay General Bato, hindi pala, Senator Bato pala. About naman doon kay Senator Bato, so kita niyo naman kung gaano bago-bago yung opinion niya about sa ICC arrest niya. So, based na nakita ko doon sa interview ni Christian Esguerra, Sir Christian Esguerra kay Trillanes is about naman doon kay Bato. Meron talaga siyang chance na ma-issuehan ng warrant talaga ng ICC kasi parang siya yung second honorable mention eh. 'Di ba? Parang siya yung summa cum laude, 'di ba? Or magna cum laude ni FPRRD. 'Di ba? Tapos syempre si Bongo din meron din. May nabanggit pa nga sila doon na parang si VP Sara din daw, meron din daw. So magkakaalaman na lang talaga tayo dito soon kasi matagal-tagal pa 'to eh. Ewan ko lang kung mas maganda sana kung 'di ba? Maisunod na agad si Bato para sabay na silang litisin sa Setyembre. Kasi kung if ever after pa ng term ni FPRRD or baka makalusot yan si Bato kasi mataas din yung rating ni Bato sa pagiging senador eh. Baka kapag makalusot yan. And I think hindi din naman kasi ngayon senador na si Bato parang nagtatago na naman siya. Ewan ko ba sa mga taong mahilig magtago. Anyways, hanggang dito na lang muna mga kanaysis. So kayo na masasabi nyo dito, i-komento nyo sa baba yung mga salopin nyo. Tapos yun nga about dun kay Bato, anong mako-comment nyo kay Bato na magtatago na nga siya sa Senado, sa bahay ng taong bayan, sa bahay ng Senado, di ba? So, anong masasabi nyo doon? I-komento nyo sa baba. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe.
Filipino ICs out. Yeah, like, comment, share, subscribe.